T-I-I-T-I-I-T-I-I-O T-I-I-T-I-I-T-I-I-O I-O I-O T-I-I-T-I-I-O I-O T-I-I-T-I-I-T-I-I-O T-I-I-T-I-I-T-I-I-O Okay, may nagre-request, i-react ko daw to. Sandali lang ha. I-react natin to. Ano ba to yung sinabi ni Aimee? Wala na to eh. Ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Sabog din. Sabog din to eh. Putik to, sabog eh. Ano ba apelido ng nanay mo? Aimee? Imelda? Ano apelido ng nanay neto? Banggitin nyo nga, malibag. Ano ba apelido ng nanay neto? Nasobrahan na to sa ano eh. Nasobrahan to sa likido eh. Imelda ano? Imelda Romualdez. Ang namumuno ngayon, Romualdez. Ano ba yung nanay mo? Imelda Romualdez. Ibig sabihin, ayaw mo sa nanay mo. Aimee Duterte. Anak ng ang tanga mo, Aimee. Hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Pero mo pati yung Romualdez, binira mo? Nanay mo, Romualdez, di ka naiya! Tayo ni VP, magpalit na raw ako ng apelyido. Sagot ko, Inday, hindi ko kailangan magpalit ng apelyido. Marcos ako. I'm me. Aimee! Aimee! Akala mo. Aimee! Kadiri me! Kadiri? Ako ay ako. Ako ay si Aimee Marcos. At kapag Marcos ka, hindi ka makikipag-alyansa sa mga politikong nagbintang, nagdiin, at umapi sa iyong pamilya. Grabe, hindi ka pa rin makamove on! Yung sabihin, hindi pa... Kailangan pala ganun ang mindset. Ganun na ipakita ni BBM. Sa unang pagkakaupo ni BBM, unang araw ni BBM, galit siya agad sa mga... Hindi ganun, revenge yun eh. Ang gusto ni BBM, unity nga yung in-offer niya eh. Ikaw, ibang klase ugali mo. Salbahe ka. Hindi mo kakainin ang isinuka mo para lamang sa politika. Hindi ganyan ang legasiya ng aking ama. Anak ka ng weteng, dinamay pa si Apulak. Aimee, dapat sa'yo, ano to eh, ampalayami. Ang pait mo. Ha? Dapat sa'yo, ampalaya ka eh. Ampalayami. Imported na ang bigas, imported pa ang hustisya, kaya malinaw. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta.
Hindi na siya nahiya sa nanay niyo. Hindi siya nahiya. Kaya tandaan, ako ay ako. I'm me. I'm may isip, I'm may salita, I'm may gawa. Ay, mi pakta. Ay, mi pakta. Number 39 sa balota, I'm may Marcos. Walang boboto sa'yo, Aimee. Iitiman ka namin hanggang sa hindi ka namin makita. Dumako tayo dito. Ito. Alam nyo, ang dami-daming nagsasabi na si Amy is not Ferdinand's daughter. That she is Lacson's daughter because she looks like Lacson. Because you were married in May 1, 1954. And she was born in November 1955. So you were already married. Hanggang ngayon sinasabi, naku si Amy, anak ni Arsenio Lacson. Alam nyo, ang Ayan anak ka pala ni Lacson eh. Amy Lacson. Ang dami palang inconsistencies ni Amy. Anak ka ni Lacson. Grabe talaga to si Amy Duterte, no? Grabe talaga, no? Ngayon lang tayo nakakita ng ganito. Napaka-bitter ni Amy sa kanyang kapatid. Napakasama. Napaka hindi talaga mabuting tao talaga nito ni Amy. Ayan na. Ay, nako. Ewan ko. Teka, dito tayo. Ng ating mga kababayan, your time begins now. Bilang natatanging probinsyana, abala ako sa presyo ng bilihin. Ang tanging solusyon ay tulungan ng magsasaka. Bigyan natin ng abono, ng krudo, ng gasolina. Parang may sayad siya, no? 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 Baka hindi naman Lacson ito. Baka hindi Lacson, hindi Duterte. Sayad ang apelido nito. Amy Sayad. Diba? Bas bagay yun eh. Amy Sayad. Amy Sayad. Na hindi importasyon ang solusyon, kundi ang tulong sa magsasaka at mangingisda. Ganon din ang mahihirap ang ating social welfare, ang ating mga senior citizens, ang mga single parents, ang mga severely challenged PWD. Tulungan natin sila. Higit sa lahat, yung ating mga ospital. Simulan na natin. Yung nanay ko nagpatayo ng Philippine Heart Center, Kidney, Lung Center, Children's Center. Panahon na ikalat ito sa lahat ng sulok ng ating kapulungan para hindi na kailangan isugod sa Maynila pa. Higit sa lahat, talaga naman may track record na rin tayo. Kaya't subukan natin kung mahirap mabuhay, mahirap din magkasakit, mas lalong mahirap mamatay. Libreng libing para sa ating mga kababayan. Nako, ano yan? Sara Duterte yan ah. Ano ba yan? Na namang problema na, nag-iiyakan na, wala pang pambayad ng libing. Kaya marami pa tayong gagawin. Sama-sama po tayo, sigurado ako, aahon tayo sa kahirapang ito. Sister Amy? Salamat. Maraming salamat, please. Bahagi ng rules ng ating interview ay kayo pipili sa ating question cards. 3. Ito ba? Yes, 3. Choose 3. Nako ha. Okay. 3. At Ayan. Puro libing ang iniintindi nito. And then, and then itatanong ko sa akin. you have to choose 2 panelists. Ay, ganun. Oo, 2 panelists ang magtatanong sa iyo. Okay. There. Ayan. Maraming salamat, Senador. May mas malupit ba at may mas mabait ba? Ganun ba yun? Ang
Mga panelists na iyong napili ay si Robin, isang estudyante mula sa Adamson University. Ayan. Good afternoon po, Senator. Good afternoon din. Kumusta Okay. kayo? Ang pangalawa naman ay si Claire Guevara, faculty member of JRU. Okay. Senator Amy, ang iyong unang katanungan ay may kinalaman sa PhilHealth. Yes. Kung mananalo ka sa eleksyon, isusulong mo ba o hindi ang pagbabalik ng 60 billion pesos mula sa PhilHealth na napunta po sa infrastructure, health and social services and projects ng pamahalaan? Nako, napakamahal magkasakit. Kinakailangan ibalik lahat ng perang yan. Unang-una, naniniwala ako na illegal yan. Hindi tama yan kasi kahit galing sa gobyerno yan, alam natin, dun sa batas ng PhilHealth, pag-aari na ng PhilHealth yan, wala nang balikan. Para sa tao na, para sa miyembro na, para sa sosyo na. Hindi Nako, tumigil. Hoy, Gina Chavez Bonifacio, maraming salamat po. Nawetek talaga. Ay, me. Hindi na maibabalik yan kahit ano pa. At ikalawa, hindi lang yung perang 60 billion. Kailangan yung zero budget sa GAA 2025, hindi maaring zero. Nandun din sa batas, kailangan lagyan yan ng pera ng pamahalaan. Bakit naging zero? Kawawa naman ang ating mga kababayan. Eto nga't nagkukumahog. Pwede ba naman zero? Eh, hindi tumakbo yung ekonomiya. Ano ba naman to, G? Nasa Supreme Court na yan. Ay, misayan. Para magbayad sa sakit sa ospital, ayaw magpakonsulta, hinahayaan na lamang na tuluyang magkasakit at lumala dahil natatakot sa halaga. Ba tatanggalan pa natin ang PhilHealth? Pambihirang buhay yan. Huwag naman tayong ganyan. Maawa tayo sa may sakit, sa ating nakatatanda. Tulungan natin ang mga kapwang Pilipino. Ayun. Maraming salamat. Follow-up question, Claire? Go ahead. Paano nyo po may sisigurado na hindi na po muling mangyayari ang ganitong kaganapan na mapupunta ang isang budget na hindi health-related? Katulad nga po na napunta ang budget sa infrastructure. Sa ngayon, Claire, ang nangyari, nakatenga ngayon sa Korte Suprema. At hinihiring ng Korte Suprema kung legal ba yan o hindi. Sa pakiwari ko, ang daldal ko, pero sa totoo lang, para sa akin, talagang hindi yan tama. Tignan natin kung ano ang kalalabas ng kaso sa Korte Suprema. Ipinagdadasal ko na hindi papayag yung Korte dahil talagang kinakailangan ng ating taong bayan lahat yan. At lahat talaga nagninikluhod para bayaran yung chemo, yung dialysis, hindi talaga kayanin. Okay, Robin? Magandang hapon po, Senator. Tanong ko lamang po bilang estudyante, kaugnay din po sa kalusugan, malaki po ang risk namin na magkasakit. At ang Universal Act po natin is 50% po daw dapat ang binibigay ng PhilHealth sa mga mamamayang Pilipino pagdating sa ospital. Ang tanong ko po kailangan open po ba kayo kung sakaling maluklok po ulit kayong senador na buksan ng diskusyon na kung tama po ba talaga ang nabibigay ng gobyerno pagdating sa mga mamamayang Pilipino pagdating sa kalusugan? Well, kinakailangan. Ako'y naniniwala sa transparency, hindi lamang sa budget ng PhilHealth, kundi sa lahat ng budget. Pinagpipilitan ko nga na yung mga ayuda na yan, pwede ba tignan natin yung listahan? I-publicize yung listahan, ipakita na sa ating webpage para makita natin, yan ba talaga ang may sakit? Yan ba talaga ang nangangailangan? Parang may krung-krung talaga to si Amy, no? Parang may krung-krung eh. Parang may krung-krung to eh. Alam natin na kung minsan malupit ang sinasapit ng ating mga whistleblower, nakakasuhan pa, ang ending, siya pa yung nagkakakaso, baliktad. Kaya kinakailangan higpitan natin yung batas tungkol sa whistleblowing, bigyan natin ng witness protection, tulungan natin, at higit sa lahat, i-publicize natin. Iba na yung dinalabas sa publiko. Nagkakagulo pag linilihim. Talagang hindi maayos kapag nasa diliman. Sabihin ang katotohanan, alamin ng lahat, at yun na ang pinakamabuting proteksyon. Senador, dito na tayo sa ating pangatlong katanungan. Ito'y may kinalaman po sa issue sa ICC. Yan. Ang tanong ay, tama ba ang ginawang pag-aresto? Yan. Kinukuha talaga ni Amy yung asar natin eh. Maasar pa tayo. Pagdala kay dating Pangulong Duterte sa The Hague? Oo, hindi. Bakit?
Hindi. At ako nag-iimbestiga niyan, kaya natutuwa naman ako na yan ang tanong. Pero nakita natin na talagang mali ang mga nangyari. Hindi kinilala ang ating konstitusyon. Yun ang pinakamataas kahit meron tayong pakikisama sa Interpol at ICC. Ang dapat mauna, yung Bill of Rights at yung karapatan ng akusado. Kaya hindi... Ngot ka pala eh. Karapatan ng akusado yung karapatan ng biktima. Ngot! Iniintindi mo yung karapatan ng akusado, karapatan ni Digongyo, karapatan ng impacto na yan, yung karapatan ng biktima. Ngot! Idinala sa kanyang husgado, dapat dadalhin yan sa Filipino court, dapat may sariling counsel ang kanyang abogado, hindi pinapasok yung kanyang anak si VP Sara na siyang tinatawag niya na bilang abogado, at saka yung immediate family, miski yung ordinaryong preso, pinapapasok yung immediate family. So sana, binigyan na lang ng pagkakataon at kinakabahan tayo pagkat hindi ito ang huling warrant of arrest mula sa abroad, kundi may susunod pa yung mga pulis, yung iba pang pinanglanganan. Sana naman gawin natin sa tamang proseso. Higit sa lahat, dagok naman yata sa ating husgado. Meron naman judiciary ang Pilipinas. Mahuhusay ang ating mga huwes. Kahit mabagal, kahit kinakailangan magtiis. Ngot ni Amy, no? Alam mo, ewan ko nagkaroon tayo ng senador na ganito. Grabe ka tanga. Sobrang tanga pala talaga nito. Grabe, no? Senador yan, tanga yan. Senador yan, tanga yan. Grabe, no? Ipinakalandakan niya yung katangahan niya. Grabe, Amy, yan, tanga mo. Biro mo, dun nga pinail eh. Dun pinail eh. Tapos sasabihin mo, ganyan. Hindi naman yung mga biktima ang nag-file eh. Ngot. Bay, napakaraming magaling na abogado dito sa Pilipinas. Bakit hindi na lang dito ang paglilitis? Follow-up question. Di sabihin mo sa namatayan. Diba? Sabihin mo sa namatayan, hindi mo nga sila pinakinggan eh. Tapos gaganyan-ganyan ka pa. Hindi mo nga pinakinggan, Jaime Duterte, Lacson. Yung mga biktima, hindi mo man lang in-interview, may resolution ka agad, impacta ka rin eh. Okay, Senator Amy, paano niyo po binabalanse? Yung pagko-comfort niyo, sabi niyo nga po si VP Sara ay nandoon, nag-TTS, at dito naman po ang Pangulo po si BBM. Paano niyo po binabalanse po ang mga ganong bagay? Hindi nga ako nakakabalanse. Parang off-kilter na nga ako. Hirap na hirap ako. Nagiging collateral damage na nga ako. Collateral damage? Ang kapal mo naman. Ikaw ba collateral damage? Ikaw? You? Amy Sayad? Yun nga, kapatid ko ang ating Pangulo, pero trabaho lang, wala tayong magagawa. Kinakailangan na ipagtanggol natin ang bawat Pilipino, kung sino man yan. Hindi mo pinagtatanggol yung Pilipino kasi kung pinagtanggol mo ang Pilipino, di ba, binigyan mo ng tsansa yung mga biktima ni Digongyo. Hindi mo binigyan ng tsansa yun, Jaime. May resolusyon ka na kaagad. Pare-parehas kayo ng ombudsman. Nagunsad ako ng investigasyon, hindi dahil pro Duterte, kundi nag-iiyakan na ang taong bayan, nagkakagulo na. Nag-iiyakan yung taong bayan. Yung mga biktima, ilang taon na umiiyak? 8 taon na umiiyak. Yung mga DDS, ilang araw pa lang umiiyak, pinakinggan mo, impactang, tililing ka rin eh. Mga lansangan. Inisip ko nang kung malaman natin ang katotohanan, baka magkalma, baka maintindihan natin. Subalit, nung nagtatanong ako, nako, mas lalong gumulo yung kwento, mas lalong nagalit ang lahat kasi hindi tumutugma. Kaya't eto nga, napakahirap talaga ng sitwasyon ko, pero wala itong kinalaman sa kaibigan, kamag-anak, sa hunot dulo, ang katotohanan at ang batas ang dapat umiral.
Robin? Tatanong ko lang po, base po sa pagkakaintindi ko, sabi niyo po kanina na mabagal at kailangan magtiis natin sa sistema ng hustisya dito sa Pilipinas. Kung maluklok ho ulit kayo, gusto ko po makarinig ng konkretong plano kung paano pa natin hindi na magtiis at hindi na bumagal ang hustisya dito sa Pilipinas po. Well, separate branches of government yan. At madalas kami naglalagay ng time frame. May mga time frames. So, dapat yung mga prescriptive period at saka yung deadlines, kilalanin natin. At parati tayong nananawagan. Ako, nakikita ko na yung technology na naman ang malaking bagay dyan. Pagkat hindi pa rin talaga nako-computerize, na o-automate, na AI yung ating judiciary. Minsan, makikita mo, limpak-limpak talaga yung mga papeles sa kanila. Sangkatutak ang kaso sa Korte Suprema, maawa ka din sa West. Kaya, siguro, bigyan natin ng sapat na budget para makomputerize na ng todo-todo yan, mabilis ang daloy niyan at tutukan nating lahat. Robin? To clarify po ulit, Senator, sa pagkakaintindi ko po ulit, sabi niyo rin po may mga paparating pa po na warrant of arrest mula sa abroad. Kung kayo po ay maluklok po ulit, maunguna po ba kayo na i-welcome o i-reject ang mga warrant of arrest mula sa abroad kung sino man pong Pilipino ang dapat parusahan po? Mukhang wini-welcome talaga ng gobyerno natin. Noong nakaraang taon pa, andito na yung mga ICC investigator, mga abogado, natuklasan natin, October pa narito. Ang sabi noon, hindi magko-cooperate kasi hindi na tayo member ng ICC, pero natuklasan natin na narito na pala sila. Ang tagal-tagal na, nasa mga 5-star hotels, nag-i-enjoy, nagsha-shopping, at binabantay. Pero mo nag-enjoy daw, nagsha-shopping. Grabe, no? Wala talaga to. Ayan, ayan po, tumatakbo senador yan. Kung iboboto niyo yan, bahala na kayo sa buhay niyo. Nagalit si Pulong, sa babae tulong. Nagwala o siya'y nagwala, yung bugaw sa saksakin bigla. Ayun, pwede benumiyon, ikaw sa kilago. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mabayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas.